Tingnan mo, ang daming pera. Matagal na akong walang ganitong halaga. Bakit kaya? Dahil sa video ngayon, matapos ang 6 na buwang pagsusumikap, nakuha na namin ang dealer na pwesto at license na ipapakita ko dito. Medyo may sakit ako ng ulo. Dagdag lang sa mga problema ko. Pero magkakaroon tayo ng closure sa Mustang. Ibebenta na natin ang una nating kotse. Bumili ako ng Corvette at isa pang sobrang espesyal na bagay sa gitna ng video na ito. Bibigyan ko kayo ng teaser. May poster ako nito noon sa pader ko nung bata pa ako. Magbebenta tayo ng kotse at magkakapera na matagal ko nang di naranasan. Pero walang madali at may dagdag pang sakit ng ulo. Kaya pabago-bago ang emosyon sa video natin ngayon. Sasamahan ninyo ako sa proseso. Makikita ninyo paano namin inaayos, nagbebenta, at kung magkano ang kinita namin sa isang benta sa dulo ng video. Sa wakas, magkakaroon tayo ng sagot sa mga nangyayari sa video natin. Ako si Craig ng Flying Wheels. Samahan niyo ako. Boom! Ayan na, Flying Wheels. Sabi ng auto, lisensya ng sertipiko. Opisyal na akong lisensyadong dealer dito sa estado ng Florida. Halos 2 taon na rin. Wala pa akong nabentang kotse sa retail para sa publiko, kaya nasaktan ako dahil di ko nakuha ang pera mula sa wholesale. Ayoko talagang makipagtransaksyon sa publiko at ipapaliwanag ko yan mamaya. Pero yung perang hindi ko kinukuha ay talagang nakakainis. At ngayon ang araw na opisyal na naming nakuha ang aming lisensya at kukuha na kami ng mga plaka. Ano ang kailangan para makuha ang dealer plates namin? Malalaman natin yan ngayon. Tara, tingnan natin kung ano ang mga kailangan gawin. Ang daming tao dito. Pero dahil may sariling division ang mga dealer, pwede ko nang diretso sa dealer desk at lampasan sila. Hay, mabuti naman. Ito po ba ang dealer desk? Bago lang po ako dito, kakakuha ko lang ng lisensya at gusto kong malaman paano kumuha ng plaka. Gusto niyo po bang umupo ako? Sige, salamat. Ako rin ang gumagawa ng mga titulo at tag para sa customer, kaya madalas akong nandito. Komportable na akong mag-asikaso ng mga titulo para sa mga customer, kaya mas maganda at mabilis ang proseso dahil hindi na dadaan sa representative. Akala ko kasama na sila sa dealer fee na binayaran ko, pero hindi pala. Kailangan ko pa palang bilhin lahat ng tatlo, tig $72 bawat isa. Sa tingin ko, nagbayad ako ng $236 o parang ganun para sa 3 dealer plate na magagamit hanggang 2 buwan lang silang magagamit. Grabe naman pare. Kailangan ko bang tapusin ang buong aplikasyon ng lisensya ko? 2 buwan. Tara na pare, ang dami kong nagawa. Mag-e-expire na ba lisensya ko sa 2 buwan? Sana hindi. Expiration, ika-30 ng Abril, 2026 katapusan ng Pebrero na ngayon. Naipasa ko na ang lisensya ko 1 linggo na. Bakit nila gagawin yon? Ayoko sa trabahong to at sa mga tao rito, pati sa ginagawa ko. Bakit pa ako kukuha ng dealer lisensya para sa 1.5 buwan lang? Bakit hindi i-renew? Diyos ko, nakakainis talaga. 6 na buwan mo na akong pinapanood dito, tapos ngayon gagawin ko na naman? Hanggang dito muna. Sobrang inis ko. Kaya nagpahinga ako para kumalma. Hindi pa rin ako kalmado. Nagpadala ako ng email sa aking compliance officer at ito ang isinulat ko. Nakuha ko na ang dealer tags ko sa tax collector, pero napansin kong mag-e-expire na agad sa Abril ang dealer's license ko na in-applyan ko lang noong nakaraang linggo kahit Pebrero pa lang ngayon. Sobrang frustrated ako sa lahat ng ito. Bakit sa Abril mag-e-expire? Imbes na bigyan ako ng dealer's license para sa 2026 na mag-e-expire pa sa susunod na taon. 2027. Wala itong sense para sa akin. Kailangan ko na bang mag-sumite at magbayad agad para sa renewal? Craig Flying Wheels. Kinuha na nila ang $300 ko. Mura lang ang bayad para sa mga template kasi 2 buwan lang. Kaya bawat plaka ay $72 para sa 2 buwan. Ganun pala. Akala ko kasama na sa $300 yung mga plaka. Pero kailangan ko pa palang magbayad. Nakakainis. Pero wala na akong magagawa. Ngayon, nalaman ko lang na yung $300 at lahat ng ginawa ko ay kailangan ko ulit gawin ngayon na. Kasi kailangan isubmit para makakuha ako ng lisensya ng dealer para sa 2027. 2026. Ano ba yan? Wala talagang sense. Grabe pare, sana magka-sense na. Nakalimutan ko na yun pala dahilan ng pag-alis ko sa Florida. Grabe naman. Hi, ako si Craig ng Flying Wheels.
Pwede bang tawagan ako ng compliance officer ko kapag libre siya? Ang numero ko ay, 1 oras ang lumipas. kaya't welcome sa auction. Meron tayong 179 na SL, 500. Siguro may 86,000 milya. Ayoko nito. Wala ito sa plano ko. Sakit lang ito sa ulo. Bangungot pa. Isa itong SL, 320. Pero gusto ko talaga yung makinang yon. Titingnan ko pa rin ito ngayon. Madalas, marupok at sira na ang mga ito dito sa taas, kadalasan basag na. Maraming hindi gumagana dito, pero malamig ang aircon, walang ilaw na bukas, 86,000 milya. Ayoko nito, alam kong kaya ko pa, pero nandito pa rin ako. Unang kotse ngayong araw, 2008, Dodge Dakota Crew Cab, 147,000 milya. Kakabili ko lang ng $1,000. Pick-up truck na 1,000 lang. Paano ka magkakamali doon? Ay teka, may garapata. Naglalakad ako sa auction. Kung Cobra nga yan, 2003 ito. Terminator, supercharged na may 66,000 milya. Hindi ko gusto ang mga gulong. Natutuklap ang clear coat dito at may mga bitak sa gulong dahil sa panahon. Pero ito ay supercharged na 4.6 na litro na V8. Ang mga kotse na ito ay lumabas na supercharged noong 2003 at 2004. Umi-start ba ito? Umi-start ito. Anong mga ilaw ang naka-on? May tunog ba ng radnack? Kadalasan meron. Wala bang radnack? Buksan natin. Ano ang nasa ilalim ng hood na to? Yan ay factory supercharger. Kadalasan, pinapalitan na ang mga pulley at supercharger. Mas gusto ko sana stock ang kotse. Diyos ko, sige. Baka makauwi tayong may cope? Oo, baka makuha natin ngayon ang Terminator nila. Sige, simulan na. Nagsimula na ang auction. 2,300 Ford Mustang Gran Turismo Cobra Terminator Supercharged 4.6 LV8. Hindi ko gusto ang gulong. May damage sa clear coat, halata na. Kung makuha ko to ng 10,000, sobrang sulit nun kasi mabebenta ko to ng malinis ng higit 20,000. 63,000 milya. Orihinal, 3 naging may-ari, walang aksidente. Papalitan ko na lang ang mga headlight. Mukhang panalo ako ngayon. Gustong gusto ko ang auction at ang tunog nito. Ano yung pulang tandang padamdam? Sige, tingnan natin sa Carfax kung bakit may pulang tandang padamdam. 3 naging may-ari, walang aksidente. Tingnan ang ulat, bultuhan. 20,000, tingi, 30,000. May service record ang sasakyan. Galing Florida at dito lang ginamit kaya sira ang clear coat. Ford St. Lucie, Ford Pierce Service, a Ford dealer, 3 lokal na may-ari. Walang masama sa titulong ito, puro rehistro, inspeksyon, at renewal lang. Sige, tara na. Bumili ako ng Corvette para sa sarili ko. Nakalimutan ko pa. Ipapadala na ito ngayong gabi. 60,000 milya na. Last gen na may pop-up headlights. O 4. Auto o manual? Automatiko. Sayang, nakakagulat na pareho pang gumagana ang corner lights. Bihira na mangyari iyon. Ipinakita ko kay Chase, nandito ito at pati na rin ang gitnang piraso. Kaya magandang paraan yan para magasgasan ang pintura mo. Kaya huwag na nating gawin yun ulit. Ako na mismo nagsabi sa'yo na gawin mo ulit sa camera. Kaya bumili ako online ng 2,000 Corvette na may 63,000 milya. Tipikal talaga itong kulay ng kotse ng matatanda. Medyo madumi. Kaya dadalhin namin ni Chase sa car wash para subukang linisin at pagandahin ulit. Unahin muna natin, Chase. Ibaba ang convertible top. May hawakan dito. Hindi ito power top. Sa C5 Corvette, ganito talaga. Itinaas ko ito para ma-unlock ang likod, tapos aabutin ko ang button sa ilalim para sa top. Bukas na ang top. May car cover pa? Ayos. Itupin natin at isara agad. Sana maganda rin ang kalabasan tulad nito kapag tapos na. Ngayon, baliktarin lang ang proseso. Itinaas mo yan. Ngayon, itaas natin ito. Itaas mo yan. Itataas ko ito. Oh, sandali. Isasara natin ito. Tapos na. Dati madali lang ang mga takip.
Ngayon nalilito na dahil puro teknolohiya at madaling masira. Napakasimple lang nito. Tapos na, ilak mo na sa pwesto. Nauuwi ako sa pag-click ng button at Nasisira sila at tumutulo ang hydraulic fluid. gumagalaw ang makina ng ganito at pagkatapos magsasalpukan ng mga sasakyan. Oo, mas simple talaga ito. Ganito yung under ng sasakyan na ito. Mas simple noon kapag sira ang harap na ilaw pero gumagana pa ang bubong ng convertible. Makakarating ba tayo o masyado na tayong mababa? Malalaman natin, Chase. Makakarating ba tayo? Tingnan natin sagot niya. Wala tayong front end lift, kaya walang pindutan para itaas ang harap ng sasakyan para makapasok sa ganito. Nakakatuwa. Kasya ang Lamborghini ko dito pero baka hindi ang Corvette o pwede rin. Nagawa natin, Chase. Ang ganda ng kotse kapag tapos. Makakalabas ba ito? Yan ang tanong. Sa ngayon, ayos naman. Magagalit ang mga may-ari ng Corvette dito kasi nakakagasgas ito ng pintura. Parang yung ginagawa mo noon, gamit daliri. Lahat ng maliliit na bagay, parang kumakamot sa pintura. Hindi ka pa rin natututo, ano? Alam mo ba ginagawa ni Logan sa car wash? Nilalagay niya daliri niya sa bintana. Alam mo bakit? Bumababa ng kusa ang bintana, kaya kapag binitawan ko ang pindutan, ganito ang nangyayari. Ay, biro ng tatay. Ngayon ko lang talaga naintindihan kung bakit mo sinabi yun at ngayon nabasa na ako. Oo, nakadikit talaga ang likod mo sa bintana. Sakto ang timing nun. Oo, kaya namang gawin sa oras na to. Saan pelikula yon? Bakit bukas ilaw ng kotse natin? Hindi maganda yan. Kusang nagbukas ang mga ilaw ng sasakyan. Ay, sira ang mikropono ko. Yan ang napala ko sa kalokohan. Pero may automatic at umaangat na ilaw ang sasakyan. Sana hindi natin nasira sa car wash. Tingnan mo pitaka, parang may 50 doon. Suriin mo laman. Pasensya na. Nasaan ang pitaka? Hindi ko alam. Mahahanap din natin yan maya-maya. Oo, Chase. Kumikislap siya at maganda ang itsura. Oh, Tingnan mo yan! ano? Tingnan mo yan, Tash. Oh, mga galos. Linisin natin lahat ng tago. May mga papeles pa. Ay, asukal. Ang dami kong mali. Hindi ko alam kung parang katawa-tawa ito. Pero talagang enjoy ako sa mga araw ng car wash kasi dinadala ko si Logan o si Chase. At sobrang saya ko kapag kasama ko si Chase kasi ang dami niyang atensyon sa detalye. Tingnan mo ang makina, Chasey. Ganito ito bago. Kulang tayo sa tubig, kaya i-sprayan at pupunasan na lang natin lahat. Ilang minuto ang lumipas. Tapos na si Chase at kamangha-mangha na ang makina. Mas maganda na ito ngayon. Kakalinis ko lang ng kotse gamit ang Windex at bagong basahan. Tapos sa shop, papakintabin pa. Ang ganda ng itsura. Sige, Ginoo, tapos na tayo. Oo. Salamat. Ngayon, bibilhan ko kayo ng lahat ng kailangan nyo para sa lemonade stand nyo bilang pasasalamat sa patulong mo sa akin. Pwede ko bang makuha ang mga susi? Oh, pakinggan mo. Ang ugong ng mga kabayong yon. Lahat ng 345 sa kanila. Kotse tapos na, kumikintab. Ready na para sa date night. Si Jay ay bumalik na ulit. Yan ba ang tugtog ko o tugtog mo? Temple the Dog? Grabe. Kinabukasan. Magbabago na ako at gustong maging pasensyoso sa tao. Kaya sinubukan kong sumagot ng magalang. Ayokong sa Facebook lang mag-usap. Gusto mo bang makita ito ng personal? Tinanong ni Osmar kung dealer ako. Sabi ko, oo, may-ari ako ng dealership. Gusto mo bang pumunta at makita ito? Tinanong niya kung nasaan ako at kung may alam ako sa kotse or service history nito. Sinagot ko siya ng magalang. Sinusubukan ko talagang magbago. Nagpasensya ako, sinagot ko mga tanong niya. Tapos tinanong niya, tatanggapin mo ba ang 10,000 dolyar? At agad-agad naramdaman ko na parang kumukulo na ang ulo ko. Kahit na sinusubukan kong maging kalmado, sinusubukan kong maging mahinahon. Bago na ako ngayon. Sinimulan ko pa nga ang sagot ko ng magalang. Makakahanap ako ng kotse ayon sa budget mo. Pero hindi ito. Ganun ako nagsimula pero di ko na talaga kaya. Sumagot siya. Kaya sumagot din ako. Hindi tama magsimula ng negosasyon sa masama. Lambingin at pasayahin mo muna ako. Magbigay ng papuri, gawing magaan ang usapan, huwag agad magbigay ng sobrang baba na presyo. Parang ayoko na makatrabaho ka. Nakuha ko na siya, pero ako pa ang nawalan. Tama ba ginawa ko o may iba kang gagawin?
Kakakuha ko pa lang ng lisensya bilang car dealer. Wala pang isang araw, gusto ko na agad may patayin. Tumigil na ako magbenta ng mga kotse sa mga retail na customer 1 taon at kalahati na ang nakalipas. Naging sobrang payapa ng mundo ko, kaya nakalimutan ko na ang pakiramdam makitungo sa mga tanga. Kahapon, nakuha ko lisensya ko at nilista ko agad ang 2,004 Corvette na may 63,000 milya sa Facebook Marketplace para ibenta. Malaking pagkakamali pala. Gumawa ako ng 1 minutong video, nagdagdag ng 17 larawan sa loob at labas, at naglagay ng maayos na deskripsyon. Matagal ko na itong ginagawa at naubos na ang pasensya ko. Mabilis na akong mawala ng pasensya sa mga tao, kaya naging masama akong magbenta. Kaya una sa lahat, nababaliw ako kapag ang unang tanong ng mga tao ay, ano ang pinakamababang presyo mo? Ano ang pinakamagandang presyo mo? Ano ang pinakamababang presyo mo? Gusto mo bang malaman ang iba pa? Umaandar ba ito? Gusto mo bang malaman ang kahit ano tungkol sa kotse? At hindi lang agad-agad ang pinakamagandang presyo ko? Sinasabi na nito kung anong klaseng tao ka, anong klaseng mamimili ka. At sa simula pa lang, sinasabi na nito sa akin na sasayangin mo lang ang oras ko. Pangalawang araw ko pa lang bilang dealer at iniiwasan kong patulan mga tao sa Facebook Marketplace. Nagkamali ako kagabi ng ibenta ang Corvette na may 64,000 milya sa halagang $1,000 sa Marketplace. Ngayon, si Harrison ay nag-message sa akin at tinanong kung tatanggap ba ako ng trade. Sa totoo lang, tuwing may nagtatanong sa akin kung tumatanggap ako ng trade, alam ko na gusto nilang ipalit ay mas mababa o mas malayo ang halaga kaysa dito. Lagi ko pa rin tinatanong, oo, tumatanggap kami ng trade. Anong taon, modelo at milyahe? Sumagot siya, 2006 na Dodge Ram Hemi Quad Cup daw. Sige, baka street and racing technology nga, baka maganda nga ito. Ano milyahe nito? 250,000 milya na sa dashboard pero napalitan na ang makina at transmission. Ayos lang. May problema ba? Magkano mo ito binebenta? Pinadala niya sa akin ang larawang ito. Ayos, kulang-kulay. Pero hindi pala. Hindi ko alam. Hindi talaga ako sigurado. At ang sagot niya, 13,000. Gusto niya ng $13,000 para sa Dodge Ram niya na may 250,000 milya at 20 taon na ngayon. Sinabi ko noon, sinusubukan kong maging mas cool at mabait pero hindi talaga ako ganoon. Nawalan ako ng pasensya dahil sa tagal ko na itong ginagawa at mabilis na akong mainis sa mga tao. Sumagot ako na hindi mangyayari pero nagpakita pa rin ako ng galang. Maganda ang kulay pero 250,000 na ang milyahe. Sabi niya may record daw ng 1,000,000 milya. Mahalaga ba yon kung may dokumento kang patunay na ayos na lahat? Hindi ko rin alam ibig sabihin nun kaya sumagot ulit ako ng magalang. Pero syempre, kailangan ding malaman ng mga tao na dapat silang ilagay sa tamang lugar. Sa totoo lang, siguro mga $100 lang ang halaga nito. At sa tingin ko, pinapatawad na ako, talaga. Kung nasa subasta na may 250,000 milya, parang $2,000 na lang ang truck na yon. Pero salamat pa rin, magalang pa rin. Bastos siya, nakakatawa ka pero nakaka-insulto, kaya thumbs up na lang binigay ko. Ano bang mapapala ko? Iiyak na lang ako hanggang makatulog. Ayoko sa Facebook Market pero may sobrang linis akong... Para sa mga nasa ganitong negosyo, alam na nila ito. Sa hindi pa, sasabihin ko. Ngayon, 11:00 ng Miyerkules, kararating lang ng isa sa mga kotse kong binili online. Nasa dulo ng subdivision namin ang transporter mula Maryland, kaya di ko alam eksakto kailan darating ang kotse. Darating lang ito kung kailan ito dumating. Ayokong ipababa ito sa shop ko, kaya mahimbing ang tulog ko nang tumunog ang telepono. Nasa labas na ng subdivision namin ang lalaki. Kailangan ko nang kunin ang kotse ko ngayon, sasamahan mo ako. 11:00 ng gabi, may bagong laruan na naman para sa koleksyon. Medyo malayo siya sa kanan kaya gusto ko sana ikaw na lang ang magmaneho. Sige. Oo, walang problema. Okay, wala akong tabla. Magagasgas ba to pag inaakyat? Ayos naman nung papasok kaya hayaan mo akong... Eto na, hindi naman masama. Balik ka mana. Salamat. Mga 11:30 na. Anong araw na ba? Martes o Miyerkules? Oh, Miyerkules yata. Tama lang ang temperatura kung saan dapat maayos ang oil pressure. Agad na umandar ang kotse. Medyo matamis ang amoy at alam ko na problema ang ganitong sasakyan sa head gasket. Hindi ako sigurado. 19,000 at 800 milya gumagana ang tachometer. Oh, gumagana ang speedometer. Maganda rin yan. Nasa bahay na tayo. Bukas, mabebenta na yung Mustang sa driveway ko at makikita na natin kung ano talaga ang itsura ng Viper na ito. Oh, at pati na rin yung bangka ko. Gagawin din natin yon. Kaya magkakaroon kayo ng update tungkol sa bangka. Ayan na, proud moment din ito.
Anak ko ang naghatid sa akin para kunin ang kotse. Iniwan ako at siya na lang mag-isa ang nagmaneho pa uwi. Opisyal na siyang nagmamaneho. Sobrang dumi ng kotse. Kinabukasan, Umaga na ulit. Marami nagtatanong sa akin tungkol sa Whaler at sa progreso natin. Kaya ipapakita ko ito. Tingnan din natin ang Viper. Dahil ngayong maliwanag na, maraming bagay na hindi na ipahayag sa ACV. Alam kong hindi nila sasaklawin ito sa arbitration dahil sa red light clause. Kaya binili ko ito ng red light. Kahit online binibili ang mga sasakyan, kailangan pa rin ng detalyadong description. Sinabi rin na may bitak at bula ang pintura sa hood. Tapos may orange peel at bitak ng pintura sa iba't ibang parte. Dito na ito naging pinakamasama. Ganito ang itsura dito pati rito. Sinabi rin na may bitak ang pintura sa hood pero wala silang detalyadong larawan na ganito. Sana nalaman ko agad para tama ang bid ko. Sinabi rin nila na nawawala ang likurang bintana. Hindi sila kumuha ng kahit anong larawan ng lahat ng ito kung ano man yan sa takip ng trunk. Hindi yon inanunsyo at ewan ko. Siguro iba ang naging bid ko kung alam ko lang. Nung kinuha ng shipper, sinabi agad na basura to. Kaya sinabi rin ng nagbenta na basura talaga ito. Sasabihin nila sa transporter pero hindi ilalagay sa listing na nakakadismaya. Sinabi nilang maganda pa ang tire tread pero tuyot at bulok pala lahat. Mukhang ito pa ang orihinal na gulong na may 19,000 milya na. Malaki ang tsansa na orihinal pa ang mga gulong at may bitak na. Hindi rin yan nabanggit. Si Nacho ang nagtanggal ng mga parte at pinakintab ito mano-mano. Tinanggal niya lahat ng parte kaya kita mo ang dagdag na butas, binaklas at pinakintab namin lahat. At pagkatapos, anumang mga di kasakdalan, nilagyan namin ng skim coat kahapon. Kaya nilalagyan niya ng skim coat lahat para maging makinis. Ngayon, papakinisin namin ito para magmukhang pare-pareho. Pagkatapos, lalagyan namin ng primer. Kukuha ako ng marine paint ngayon. Kailangan ko rin itong alisin. May ilang na strip na tornilyong mahirap tanggalin. Pero matatanggal din. Halos handa ng pinturahan ang bangka. Astig talaga. Tingnan mo, may update ka makikita sa likod ng Wrangler na ito. Dealer plate, plaka ng dealer sa Florida. Opisyal na ito. Nabenta na yung Mustang kaya kailangan naming magpunta sa Land Transportation Office para iparehistro ito sa customer. Medyo hassle ngayon. Sa tingin ko, opisyal na naming nabenta ang una naming kotse sa Florida matapos ang halos 2 taon. At kailangan nang umalis ang Mustang. Ngayon, nagpalit kami ng fluids, tinsek ang gulong, nilinis, at pinalitan ng bagong suspension at exhaust. Nang ginawa niya ang long tube headers. Naningil ng 3,000 ang mekaniko pero hindi hinigpitan ang cradle bolts. Kaya kami na lang ang nag-ayos. Mababa ang clutch. Mukhang hindi na bleed kaya gagawin natin ngayon. Hydraulic clutch ito. Gamit tayo ng brake o hydraulic bleeder kit. Ito ang brake master cylinder. Ibe-bleed natin ang system gamit ang brake bleeder setup na ito. Kaya ang problema, kapag tinanggal ko itong hose mula sa master cylinder, lahat ng brake fluid ay tatagas at kakalat sa buong kotse. Masama ang brake fluid para sa pintura. Sobrang sama para sa pintura. Kaya kailangan nating takpan agad yun. Pag tinanggal ko ito, kailangan agad takpan yung drain plug. Ayokong matuluan ng brake fluid ang kotse o driveway ko. Mag-ingat din depende sa edad ng kotse mo. Ayaw mong mabali yung plastic na parte ng master cylinder mo o yung hose kung bulok na ito. Yung kit ko may kasamang adapter na ilalagay sa hose na yan. At pipisilin ko lang hanggang umabot tayo ng 28 pounds ng pressure, dapat makikita na natin, ayan, nagsisimula ng lumabas ang brake fluid. Ngayon, magpapatuloy tayo sa 20. Pinipisil ko, kaya may 25 pounds na tayong pressure. Pupunta ako at tatapakan ng clutch ng ilang beses para dagdagan pa. Ramdam ko na gumaganda na. May nangyayari ba sa'yo? Meron akong 25 pounds. Maganda. Subukan natin mag-ikot at magsimula sa unang gear. Sobrang iba. Parang gabi at araw ang kaibahan. Hindi lang nila hinigpitan ang engine cradle. Hindi rin nila inalis ang hangin sa hydraulic pressure at clutch. Ang laki ng improvement. Astig! Excited ako. Heto na ang unang opisyal naming benta ng kotse. Nakakakaba at nakakatuwa. Matututo ka ring ayusin ang mga papeles. Unang subok sa Land Transportation Office. Pinalabas ako, hindi pinalayas. Pero kulang ako ng dokumento, kaya may agam-agam akong naramdaman. Nakakainis maging dealer sa New Hampshire dahil sa mahigpit na batas sa inspeksyon. Abala ang siguraduhing na inspeksyon ang bawat kotse. Kung di na inspeksyon, di ko pwedeng ibigay sa customer ang dealer plate.
at kailangan pa nilang irehistro ang kotse at bumalik ulit. Kaya kung nakatira sila ng 2 oras ang layo, kailangan pa nilang bumalik. Nakakainis para sa customer, pero para sa akin, ang pagsigurong ligtas at na-inspeksyon lahat ang tunay na problema. Kung sabihin kong ligtas, tapos bumili ka ng kotse at sinabi ng mekaniko mo na hindi ito ligtas, tatawagan nila ang gobyerno. Baka may hindi lang ako napansin, maarte ang mekaniko niya o gusto niya talaga akong siraan. Malaki ang peligro ko tulad ng pagkakakulong, kaya ayaw ko ng inspeksyon sa New Hampshire. Sa Florida, walang inspeksyon kaya masaya ako. Pero may sales tax sila at ayaw ng mga tao na magbayad ng buwis. Kailangan kong kolektahin ang sales tax ngayong taon sa bumili ng Mustang na malaking halaga at irehistro rin ang kotse niya para sa kanya. Ako ang kumuha ng plaka at nag-apply ng titulo ng personal. Aksidenteng nabigay ko sa kanya ang orihinal na aplikasyon. Kinuha ko yung kopya, kaya ngayon kailangan ko siyang puntahan para kunin ang orihinal mula sa kanya. Ngayon, mas lumala pa. Sabi ko sa iyo ako ang kailangang magparehistro ng sasakyan niya para sa kanya, kaya kahapon gusto talaga niyang iparehistro ito. 5 minuto lang mula sa shop ko ang tag agency. Sinamahan ko siya doon. Sobrang excited siyang makuha ang plaka niya. Bilang dealer, sabi ko, sasamahan kita at titiyakin kung kumpleto ka sa kailangan mo. Pagdating ko doon, sabi ng babae, hindi mo pwedeng irehistro sa kanya. Siya, ang dealer, ang dapat magrehistro nito at kailangan niyang gawin iyon sa opisina ng dealer niya, hindi dito. Kaya nandito ako ngayon. Kapag nirehistro ko ito, kailangan kong hulaan ang gastos dahil hindi ko alam kung may credit sila o wala. Kailangan ko ring bumili ng plaka. Magpaparehistro ba ako ng plaka ng 6 na buwan o 1 taon? Hindi ko rin alam magkano gastos. Una, sinisingil ko ang customer ng sobra, tapos binabalikan ko siya para ibalik ang sobra. O minsan kulang, at saka ko pa kinokolekta ang kulang. Nakakabaliw ito para sa akin. Nakapunta na rin ako rito minsan. Aksidenteng nakuha ko ang kopya, kaya nakipagkita ako sa kanya. Iniwan niya ang orihinal sa kotse ng kaibigan niya, kaya pinapirmahan ko sa kanya ang kopya ko. Kaya puro orihinal na pirma na lang ang dala ko. Hindi na pwedeng baguhin o magkaroon ng 2 pirma. Na-reject kasi may kopya at orihinal na pirma. Tiningnan niya at sinabi na nilagay ko raw apelyido niya sa unahan imbes na pangalan sa huli na di agad napansin. Kaya 3 beses akong pupunta sa Land Transportation Office ngayon para sa iba. Tapos na trabaho ko pero ginagawa ko pa trabaho ng iba, nagre-rehistro ng kotse at kumokolekta ng nakakainis na bayad sa pagbubukas. Para saan pa ang keyless remote kung hindi gumagana? Sarado sila ngayon kaya hindi ako makakabalik hanggang matapos ang 2:00. Buong araw akong abala sa pagre-rehistro ng kotse ng iba para sa kanya. Lahat ng bagong dokumento at pirma, ako ang aasikaso. Subukan natin ang 3 beses. 3 beses. Subok na 3 beses. Sa 3 subok, sinuwerte na. At opisyal nang nabenta, narehistro, at aalis na ang Mustang. Ayan na, umaalis na. Sa 3 subok, sinuwerte na. 2 beses na antala pero ayos na. Sana hindi niya ipahamak ang sarili niya. Ayoko talagang magbenta ng Mustang sa mga bata. 400 kabayo ang hawak ng isang bata. Grabe yun. At ngayon, para sa update sa bangka, ginawa na namin ang full na liha. Tapos na liha at pagkatapos ay mano-manong liha. Hinugasan namin at nilagyan ng body filler pati lahat ng imperfection na nakita namin. Wala ako ngayon para ipakita kay Nacho. Pinakita ko sa kanya ng kaunti. Pero sobra siyang gumamit ng body filler kaya natagalan at dumami ang trabaho niya. Mas mainam gumamit ng manipis kaysa makapal na body filler. Nilihan niya ito buong araw at pinakinis. Tapos ako naglagay ng magagaan na skim coats. Makikita mo, tulad nito, dito nilagay ang body filler. Pero makikita mo kung gaano ito kanipis. Gusto ko lang punan ang mga di kasakdalan sa huling patong. Nilihang mabuti, pinakinis, at nilagyan ng skim coat para mapunan ang lahat ng diferensya sa bangka na sobrang dami ng tama. Makikita mo kung gaano karaming body filler ang ginamit namin para maitama lahat. Mas maganda ang produkto kapag mas pinaghahandaan. Mas maganda ang resulta kung maglalaan ng mas maraming oras sa paghahanda at paunang gawain, lilihain at papakinisin namin ito bago lagyan ng primer. Kumuha ako ng marine urethane o epoxy para gamitin sa bangka matapos itong malihis, malinis at matuyo. Ang pagkolekta ng sales tax at pagrerehistro ng kotse ay hindi masaya pero masaya ang muling pagkakaroon ng pera. Nasa negosyo na tayo at may dealer's license na tayo.
Bumili kami ng Dodge Viper na magiging susunod na video namin. Ang Corvette, hindi ko ipinakita sa video na ito pero nabenta na iyon. Mapapanood yon sa susunod naming video. Natapos na ang murder condo. May mga kwento akong ibabahagi kung paano makabili ng kondo gamit ang tax liens na parang parte lang ng presyo. Susunod na video na yon, matatapos na ang Whaler. Salamat sa panonood at suporta. Sana naging kapaki-pakinabang at edukasyonal ang video na ito. Makikita nyo araw-araw ang aming pagbabudget at pagbabalanse. Sana nagustuhan nyo ang video. Salamat sa panonood at huwag kalimutang i-like para makatulong sa performance ng video. Salamat sa panonood. Sabihin nyo kung ano ang nagustuhan nyo at kung ano ang hindi nyo nagustuhan. Kita-kits tayo ulit. Paalam!